Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pagkwentuhan po natin itong update uli dito sa minaltratong kasambahay na si Nanay LV. Dito lalo nag-init ang mga ulo ng mga senador sa ginawang hearing at ito ay pinakulong. Senate contempt yung mag-asawa. So, panoorin muna natin itong balitan to at bago natin bigyan ng reaksyon nito ni Banat Bay. Nakulong sa Senado ang isa sa mga dating amo ng inabuso umanong kasambahay sa Occidental Mindoro. Nag-init din ang ulo ng mga senador saan nila'y pagsisinungaling na mag-asawang amo. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mga doktor na mismo ang nagsabi, malabo nang muling makakita ang kasambahay na si Aling LV Vergara. Nabanggit nila yan sa pagpapatuloy na pagdinig ng Senado sa sinapit na pang-aabuso ni Aling LV sa kamay ng kanyang mga amo sa Occidental Mindoro. Ang pagkabulang ni Aling LV isinisisi niya sa matinding pangbubugbog raw ng mag-asawang Pablo at Franz Ruiz. Pero nanindigan ang mag-asawa na hindi nila sinaktan ang kanilang dating kasambahay. Kaya para magkaalaman na, hamon ng mga senador, sumailalim sila sa lie detector test. Pero humirit pa ang babaeng amo na bakit sila lang daw ang magpapa-lie detector test. Kaya si Senador Jinggoy Estrada nanggigil sa inis. Ikaw nga tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. kasi po nagsisinungaling sila. Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Huwag kang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Ako po, yari ka na Kung naman. no. Yari na naman to. Senator Isang Tulfo, vlogger. yari ka na naman. Malamang, Sasabihin yari na naman yan, ng isang vlogger dyan, na nagngangalang libayan, ay sasabihin na naman yan, naku ka, you have your own Tulfo justice system. Alam mo, sira, naku. Muntik na. Eto alam nyo, ang ganda-ganda ng mga ginagawa ng mga senador natin. Kasi sila ay pinag-aaralan ito at pinag-uusapan ito para gumawa ng batas, lalong-lalo na sa mga kasambahay natin. Correct. Kasi kung titingnan mo naman talaga, yung mga kasambahay, yan yung may pinakamababang sahod. Aminin man natin, di ba? Yung iba, yung mga mayayaman, kaya magbigay ng, sabihin natin, ng minimum or above minimum. Pero yung mga kasambahay na pumapasok sa mga, hindi naman ganun kayaman na pamilya na nangangailangan ng kasambahay, pero ang offer mababa. Totoo yun. Real talk tayo. Marami dyan, sigurado ako. Diba yung tipong mag-aalaga lang ng mga anak na may iwan, linis ng bahay. Kasambahay na tawag dun eh. As long as sa bahay mo na tumira, hindi naman kahit sabi natin uwian eh. Stay out, hindi siya stay in. Pero parang kasambahay na rin ang tawag dun. Kasi siya yung mag-aasikaso sa bahay nyo. Diba? Magkano lang ang bigay nila dyan? Mababa lang. Diba? So maganda yung sinasabi ni Banat Bay na kaya ginagawa yung hearing na yan para sa mga kasambahay. Alam nyo, hindi biro ang maging isang kasambahay. Okay? Hindi biro ang maging isang kasambahay. Napakahirap po na trabaho niyan. Hindi yan something na... At grabe alam nyo kung magkano ang minimum ng isang kasambahay? Sabi ko nga, grabe. Kung gano'n ang minimum ng kasambahay, paano mabubuhay yun? Kaya nga, di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, mababa lang ang bigay. Especially kung yung pinapasukan niyang bahay o yung pangangamuhan niya, hindi naman talaga totaling mayaman, mga empleyado lang din. Siyempre, ito, yung kasambahay na pumasok, nangangailangan ng trabaho. Siyempre, opera lang. Kung magkala yung kaya ng papasukan na lang, hindi naman ganun kayaman. So, siyempre, iba, no choice. Kesa nga naman walang trabaho, papatusin na lang yung ino-offer, di ba? So, talagang mababa talaga yung bigay dyan. Di ba? Paano? Tapos sabi pa nila, uwian naman eh. Oh, how much more? Ang mahal-mahal ng pamasahe, pauuwiin nyo pa, tapos ganyan ang bayad nyo. O, di ba? Sabihin mo ang bigay sa isang araw eh. Ewan ko kung tama, iba bigay 200, 300, ibawas na pa yung pamasahe. Sabihin natin 50 pesos. O di magkano na lang yun, ba? Imbis na ipinambili na lang ng bigas yung natitirang
ipamasahe, di ba? Yung iba, mas gusto nila mag-stay in. Di ba? Ang hirap. Iiwanan yung pamilya para doon magtrabaho sa bahay ng ibang bahay. Di ba? Hindi na asikaso yung pamilya niya, ibang pamilya ang inaasikaso. Mahirap na trabaho talaga yan. Lalo na to, kinawawa, sinaktan. Alam mo, buti na lang din, nandito si Senator Tolentino dahil talagang pinakulong nila itong umaabuso. Talagang sisiguraduhin nila na merong pupuntahan sa impyerno. Grabe ka naman, Banat Boy. Sa impyerno kagad ang punta. Well, kung talagang mapapatunayan at ganyan ginawa nila, talagang ano yan. Dapat lang mapunta sila sa impyerno. Diba? Kasi hindi makatao yan. Nabulag na eh. Diba? May edad pa, tapos nabulag sa pananakit. Tapos i-deny nila na sa kanila nangyari yung pagkabulag ni Nanay LB. Ano yun? Sinundot niya yung mata niya para mabulag? Kalukuhan naman yun, di ba? Sa kulungan ito. Detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention Yun. within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights. Pero sana without food. Ay, Grabe ka naman, Banat Boy, without food. hindi, alam mo, natatawa ako dito na ganito. Pero sa totoo lang seryosong bagay ito. At nakakatuwa dahil nga ito si Senator Tolentino, siya may hawak ng committee dyan siya ang chairman dyan. At ngayon, sinasabi, pinag-usapan kasi nila yan kung anong gagawin dito. Alam mo, hindi ho sila, baka akala ng iba, masyado naman atang diktador itong mga senador. Hindi, una nga, ang suggestion ng ilang mga senador, ikulong talaga sa totoong kulungan kaya lang, sabi nila, napag-usapan nila, hindi, dito na lang muna sa Senado habang dinidinig natin yung mga dito na muna sa Senado. Ako lang, sana lang, Senator Tolentino, sana kung ano yung ginawa kay Nanay LB, yun din ang gawin sa kanila. Hindi, joke lang po yun, joke lang. Pero di ba, parang kung kung titingnan nyo, may punto na, di ba, parang minsan, sabi nga din, di ba, eye for an eye, tooth for an tooth, di ba? Parang, kung ano yung ginawa mo, yun din dapat ang parusa sa'yo. Di ba? Para fair. Para malaman nila kung ano yung hirap, yung sakit na dinanas nung pinagmaltratuhan nila. Di ba? Oh. Di ba? Huwag bigyan ng pagkain, ikulong sa yung walang bisita, walang cellphone. Di ba? Tanggalan lang ng cellphone, medyo kahit paano may impact yun. Kasi ang tao ngayon parang hirap na mabuhay pag walang cellphone. Lalo na yung mga ganyang datingan sa buhay na hindi mabubuhay na walang internet, walang cellphone. Accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So ordered. Yun. Yun, panalo. Ikulong niya, wag pakawalan. Alam mo, grabe ang abogado daw niyan. 5 ang abogado nakapaligid sa kanya. At hindi lang basta yung 5 na yan, di kampanilya yung mga 5 kinuha niyang lawyer
ano yan, matitinding mga lawyer yan, mga galing sa mga law office yung mga pinagkukuha niya kasi may pera yan. Kaya kung lalabanan lang to ng sampahan agad ang kaso, yung rektahan, wala. Medyo dihado to si Nanay LV kung kukunin yung abogado lang is galing sa mga pro bono, yung sapaw. Nako, malamang. Alam na this. Yamanin, di ba? Pero alam mo, ako sa inyo, Senator Tolentino, dapat ibinigay niyong abogado si Libayan dyan. Yun ang pinakamagandang suggestion na binigay ni Banat Bay. Si Atty. Libayan yung gawin niyang abogado diyan sa mga Ruiz. Di lang parusa. Para siguradong kulong. De. Biro lang, ha? Biro lang. Bukas, bayani pa yan. Paano naging bayani ito? Parang parang aktivista ang dating. The Nako, ayan na. So, maraming salamat, Senator Tolentino. At So, yun lang. Sana ipagpatuloy ni Senator Tolentino at ng ibang mga senador yung ganyang mga klase ng Senate hearing na talagang ipakita ninyo na talagang nagtatrabaho kayo, na deserve nyo yun, nandiyan kayo. 'Di ba? Kahit hindi kayo mga kandidato sa susunod na eleksyon kung tatakbo kayo, 'di ba? Yung gawa nyo yung sa inyo, mag-aangat sa inyo para sa tao. So, maraming salamat po. Abangan natin yung mga susunod pang video na to.